Napangiti si Vien nang matapos ang inaayos na bulaklak sa loob ng kanyang coffee shop. Kanina pa niya pinapalitan ang mga bulaklak na nasa vase, ngunit ngayon lang siya natapos. Mas gusto niya kasing pinapalibutan ng mga fresh na bulaklak ang kanyang coffee shop para maganda sa paningin. Yun din kasi ang isa sa dahilan kung bakit dinarayo ang kanyang coffee shop, ang mga bulaklak na galing sa flower shop ng kaibigan niyang si Solen. "Mama, nandito na po kami!" Agad siyang napalingon sa bukana ng kanyang coffee shop nang marinig ang boses ng panganay niyang anak na si Dalton. Kasunod nito ang iba pa nitong mga kapatid. Nilapitan niya ang 4 na batang nakangiti sa kanya at isa-isa itong hinalikan sa pisngi. "Kumusta ang school niyo mga anak?" "Mama, bakit po school ang kinakamusta mo? Dapat po kami. Pero kung school po itatanong ko po sa guard bukas. Di ko po kasi alam kung kamusta eh. Pero balita ko po kasi marami raw mga ligaw na kaluluwang gumagala sa school eh." Sagot ng pangalawa niyang anak na si Darren. "Mama, wag mo nang pansinin niya sinabi ni Darren. Di po kasi siya pinansin ng crush niya kanina sa school kaya ganyan siya." Sumbong naman ang pangatlo niyang anak na si Dahlia. "Mama, nakita ko po kanina na may nagbigay ng love letter kay Darren." Sumbong ng pang-4 na anak na si Daphne. "Oy, hindi kaya totoo yan, Daphne. Malabo na yata yung mata mo at nag-iilusyon ka na naman dyan. Wala naman binigay na love letter sa akin si Yesha eh." Pagtanggi nito. "Talaga? Bakit nakita ko kanina na lumapit sa'yo si Yesha? Tapos nahihiya pa nga siya eh. Nakita ko yon, binigyan ka niya ng papel." "Totoo, na binigyan niya ako ng papel. Pero ang sabi sa papel na yon, gusto niya raw ako. Kaya like letter yon, hindi love letter. Kasi like lang naman ako ni Yesha at hindi love." Pangangatwiran ni Darren. Napahawak na lang siya sa kanyang noo sa sinabi nito. 8 taong gulang na ang mga bata. Ngunit kung minsan slow talaga tong si Darren. Kabaliktaran ni Dalton na sobrang mature na. Ang 2 babae naman mahilig magpalambing sa kanya. "Mama, wag mo na pong intindihin yan si Darren. Si Yesha yata malabo ang mata dahil nagagusto dito kay Darren eh. Sobrang slow nito." Sabat naman ni Dalton habang tinatanggal ang botones ng uniform nito. "Mama, tanggal mo po uniform namin ni Daphne." Wika ni Dahlia. Agad din na lumapit sa kanyang 2 babae niyang anak na parang naglalambing. Kaya tinanggal niya ang blouse ng mga ito. May suot naman na sando ang mga bata, kaya yun na lang muna ang pinasuot niya. Masyado kasing mainit ang panahon ngayon, at kahit may electric fan pa, pinagpapawisan pa rin ang mga ito. Kapag umunlad pa ang coffee shop niya, magpapalagay na rin siya ng aircon. "Mama, bakit ayaw mong tanggalan ng botones yung suot ko? Anak mo rin naman po ako galing din naman po ako sa tiyan mo. Kakambal din ako nila Dalton, Daphne at Dahlia. Pero ba't di mo tinatanggal ang polo ko? Dapat na po ba ako magtampo, Mama?" Naiiyak na wika ni Darren kaya napailing na lang siya. "Darren, anak, lumapit ka nga rito. Ang OA mo dyan. Ang dami mo na kaagad sinabi sa akin." Nang matapos niyang asikasuhin ang mga bata, hinayaan niya na lang na maglaro ang mga ito sa loob ng shop. Hindi naman lalabas ang mga ito kaya kampante siya. Kailangan niya rin kasing tumulong sa mga staff niya. "Ma'am Vien, wala na po tayong stock ng fresh milk at coffee beans. Hapon pa lang po at malapit na rin mag-uwian ng mga nagtatrabaho sa mga kumpanya." "Ganun ba? O sige Jessa, pupunta muna ako sa grocery store para maghanap ng mga kulang ha. At pakibantayan na lang muna sila. Please Jessa?" "Sure po ma'am. Ako na pong bahala magbantay sa mga cute mong bulinggit." Sagot naman ni Jessa kaya napangiti na lang siya. Inilista niya muna ang mga kailangan niyang bilhin. At nang matapos, nilapitan niya ang mga batang tahimik na nagsusulat sa isang table. Mukhang nanawa nang maglaro ang mga ito kaya nagsulat na naman. "Kids, alis muna si Mama. Bibili ako ng stocks natin dito. Iiwan ko muna kayo dito at huwag kayong makulit kay Ate Jessa niyo, okay?" Bili niya sa mga ito na sabay-sabay namang tumango.
Isa-isa niya munang hinalikan sa noo ang mga bata at agad ding lumabas. Nagpara lang siya ng taxi at dumiretso sa pinakamalapit na grocery store. Isang malaking cart ang kinuha niya at nag-umpisang kumuha ng mga kailangan para sa shop. Abala siya sa pagtingin sa paligid nang hindi sinasadyang may nakabunggo siya. At nabunggo ng cart niya ang lalaki. Isang lalaki nakatalikod sa kanya. Oh my gosh! I'm so sorry po! Hindi ko po sinasadya. Ngunit, agad nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang humarap sa kanyang lalaki. Hindi niya pwedeng kalimutan ang lalaking nasa harap niya ngayon. Ito lang naman ang ina ng kanyang mga anak. Vian? Namamanghang tawag nito sa kanya at ngumiti. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso nang tuluyang masilayan ang mukha nito. Mas naging gwapo ito sa kanyang paningin na tumangkad din. Mas naging mature ang itsura nito kumpara noon. Harvey. Hey, long time no see, kamusta ka na? Ayos na ako. Good to hear that. Wala na kasi ako naging balita sa'yo matapos makipag-iwalay sa akin. Umuwi kasi ako ng probinsya namin. Tumigil din ako sa pag-aaral. Kita niya ang pagkagulat sa mukha ng lalaki nang sabihin yun. Totoo naman kasi talaga ang sinabi niya. Umuwi siya sa Occidental Mindoro para bantayan ang kanyang mga magulang. Tumigil din siya sa pag-aaral na malaman niyang buntis siya at kinailangan niyang unahin ang pagbubuntis kesa sa pag-aaral. Ganun ba? Malungkot na tanong nito. Sige Harvey, mauna na ako sa'yo. Pagkatapos niya sabihin yun, nagmamadali siyang umalis. Dinig pa niya ang ilang beses na pagtawag ni Harvey, ngunit hindi na siya lumingon pa. Gusto niya nang umuwi. Hanggang sa makarating siya ng shop, laman ng kanyang isip ang lalaki. Nakita niya pa ang mga bata na mukhang inaabangan siya sa pintuan ng shop. Mama, nakabalik ka na po! Sigaw ni Darren. Binuhat niya ang mga pinamili at pumasok sa shop. Nakabuntot na naman sa kanya ang 4 na bata at mukhang alam niya na kung bakit. Siguradong naghahanap ang mga ito ng pasalubong at mabuti na lang may nadampot siyang 4 na box ng chocolate. 4 talaga ang binili niya dahil matakaw ang mga ito sa ganon. Ayaw niya rin naman magkainggitan ng mga ito. Minsan niya lang pakainin ng tsokolate ang mga bata dahil sumasakit ang ngipin ng mga ito kapag nasusobrahan. Ma'am, sakto po ang dating niyo. Dumami na po yung customers natin. Saad ni Jessa na makita siya. Ayusin mo na mga stocks natin, Jessa. Ako na rin ang tatao mamaya sa cashier at asikasuhin ko lang muna mga bata. Agad na tumango si Jessa sa kanyang sinabi at umalis na lang ang pinamili niya. Hinarap niya naman ang 4 na batang nakangiti sa kanyang harapan at nagniningning ang mga mata ng mga ito nang makita ang hawak niyang tsokolate. Chocolate! Mga anak, huwag kayong mag-agawan dito sa chocolate niyo. 4 ang binili ko. Mama, thank you very much. You know that we love chocolate. Bibong sigaw ni Darren. Sobrang OA mo talaga, Darren. Saan ni Dahlia? Ngunit, tumawa lang si Darren. Napailing na lang siya dahil sa kukulitan nito at binigay na ang tsokolate sa mga bata. Agad din siyang tumulong sa mga empleyado dahil dumarami na nga ang customers at pansamantalang nawala sa kanyang isipan si Harvey. 8:00 na nang makauwi sila sa kanilang bahay. Nag-order na lang din siya ng hapunan para hindi na siya mahirapang magluto. Napagod kasi siya kanina sa shop, kaya parang wala na siyang lakas para magluto. Nang dumating ang kanyang in-order, agad na rin silang kumain. At nang matapos, inaya siya ng mga bata na manood ng movie. Mama, bakit wala po kaming papa? Biglang tanong ni Dalton habang nanonood sila. O nga po, Mama. Curious po kami. Yung mga kaklase namin, sinusundo ng papa nila kapag uwian na sa tanghali tapos kami wala. Sang-ayon ni Daphne sa sinabi ni Darren. Hindi man tayo sinusundo ng papa natin. Ayos na sa akin. Tawid kalsada lang naman kasi school natin eh. Inihatid pa tayo ng security guard sa shop ni Mama. May gusto kasi si Manong guard kay Mama natin. Pakaramdam ko tuloy, very important person tayo kapag hinahatid tayo ni Manong guard sa kabilang kalsada. Sabat naman ni Darren. O sige,
Bukas sa bukas, ibibigay ka na lang namin sa guard. Mas gusto mo pala siya kesa sa totoong papa natin eh. Pang-aasar ni Dahlia kay Darren. Pero pakiramdam ko talaga, isa akong importanteng tao parang boss ng kumpanya kapag hinahatid tayo ni Manong Guard. Pangangatwiran ni Darren. Mama, wag mo na pansinin niya si Darren. Pero, nasan po ba talaga si Papa? Tanong naman ni Dalton. Napabuntong hininga siya sa tanong ni Dalton. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nagtanong ang mga bata tungkol sa kanilang ama. Kaya hindi niya alam kung ano ang isasagot. Mama, ayos lang po kung di mo sagutin. Handa po kami maghintay. Malambing na saad ni Daphne. Ngumiti siya at hinawakan ang mukha nito. Sobrang swerte niya sa mga anak niya. Pagdating ng tamang panahon, sasabihin ko rin sa inyo kung nasa ng papa niyo. Sa ngayon, si mama muna mag-aalaga sa inyo. Ayos lang ba yun mga anak? Siyempre naman mama. Handa po kami maghintay kahit gaano pa yun katagal. Bumagyo, lumindol, bumaha, umulan man ng malakas. Handa kami maghintay para sa inaasam naming kasagutan. Nasagot ni Darren. Napailing na lang siya. Alam niya hindi sa kanya nagmana si Darren dahil hindi naman siya ganun ka-OA at mukhang alam niya na kung kanino. Ganito si Harvey nun eh. Kaya hindi malabong makuha ni Darren ang ugali nito. Gusto niya rin sabihin sa mga bata ang totoo ngunit hindi niya alam kung paano. Sobrang immature niya kasi noon. At baka magalit sa kanya ang mga bata kapag nalaman ng mga ito ang totoong dahilan. Sobrang babaw lang naman ng rason niya para itago ang mga bata kay Harvey. Ngunit ngayon talagang nahihiya siya sa lalaki. Kinabukasan maaga siyang nagising upang asikasuhin ang mga bata. Grade 3 na ang mga ito at nang maihatid niya ang bata, dumiretso din agad siya sa coffee shop na ngayon ay bukas na. 2 taon na rin ang kanyang coffee shop at masaya siya dahil unti-unti na itong nakikilala. Plano niya talaga noon pa man na magtayo ng coffee shop. Ngunit dahil nga maraming nangyari sa buhay niya, halos nakalimutan niya na rin ang balak. Mabuti na nga lang at ngayon naituloy niya na. Minabuti niya ring malapit lang sa eskwelahan ng mga bata na itayo ang kanyang coffee shop para mabilis niyang maihatid at sundo. Good morning, Ma'am Vian! Bati ng 3 niyang staff. Good morning din. Dumiretso muna siya sa maliit na opisina sa loob ng shop upang tignan ang sales sa nakalipas na buwan. At napangiti siya nang makitang unti-unti itong tumataas. Siguradong darating ang panahon at talagang makikilala ang shop niya. Ang kailangan niya lang gawin lalo pang maging masipag. Ilang oras lang siyang tumambay sa opisina at lumabas na rin. Mas gusto niya talagang tumulong sa kanyang staff kaysa manatili sa kanyang opisina. Dahil wala din naman siyang gagawin doon. Nasa cashier siya at nililinis ang table doon. Wow, dito ka pala nagtatrabaho, Vien? Taranta siyang humarap sa pinto at doon niya nakita si Harvey na nakangiti sa kanya. Hindi siya makagalaw. Nakatitig lang siya kay Harvey na ngayon palapit na sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya nang tuluyang nakalapit sa counter si Harvey. Ang sabi ng kaibigan ko masasarap daw ang kape dito. At malapit na to sa kumpanya ko. Kaya naisip kong pumunta dito. Hindi ko alam na dito ka pala nagtatrabaho. Simpleng sagot ni Harvey. Hindi niya naman kailangang kabahan kapag nasa harap niya si Harvey ngunit hindi niya maiwasan lalo pa at may pass silang dalawa. Ganun ba? Ano order mo? Isang cappuccino. Matapos magbayad ni Harvey, umupo na ito malapit sa counter at pinagmasdan siya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Masyado siyang naaapektuhan sa tingin na binibigay ni Harvey sa kanya. Si Jessa na nga lang din na nag-asikaso ng order ni Harvey at baka magkamali pa siya. How are you, Vian? Biglang tanong nito habang seryosong nakatingin sa kanya. Nasagot ko na yung tanong na yan kahapon, Harvey. Sabi ko naman sa'yo ayos lang ako, diba? Naging masaya ka ba sa mga panahon na wala ako? Natigilan siya sa tanong ni Harvey. Magmula nang maghiwalay silang dalawa ni Harvey noon, talagang nawalan na sila ng komunikasyon. Nagpalit siya ng SIM card. Pinilit na kalimutan ang lalaki. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin makalimutan ang ginawa niya noon para lang mapansin ni Harvey.
Naging masaya ako. Walang dahilan para maging malungkot ako. Bakit ka nakipaghiwalay sa akin nun, Vian? Hanggang ngayon pala isipan pa rin talaga sa akin kung ba't ka nakipaghiwalay. As far as I know, wala naman ako nagawang mali sa'yo. Naging tapat naman akong boyfriend. At lahat ng gusto mo binigay ko. Ramdam ko rin naman na mahal mo ko nun eh. Pero ba't ganito ang nangyari sa atin? Sabihin mo naman sa akin, Vian. Naguguluhan ako eh. Kailangan ko ng kasagutan. Hindi mo naman kailangan pa pag-isipan yan, Harvey. Matagal na tayong tapos. 9 na taon na rin yun. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakaka-move on? Kasi ako matagal na kitang kinalimutan. Nakalimutan mo nga ba talaga ako ng tuluyan, Vian? Ramdam ko hanggang ngayon may gusto ka pa rin sa akin. May nararamdaman ka pa rin sa akin. At hindi ako titigil hanggang sa makuha ko ang sagot na gusto ko. Tumigil ka nga, Harvey? Oh, honey. Hindi ako titigil dahil simula ngayon, liligawan ulit kita. At hindi ako titigil nang hindi kita napapasagot. Biglang lumapit sa kanya si Harvey at hinawakan siya sa isang pisngi. Sakto namang dumating si Jessa at tapos na ang order ni Harvey. Kaya kinuha ng isa nitong kamay ang cappuccino habang ang isa nakahawak pa rin sa pisngi niya. Ramdam niya ang paghaplos ni Harvey sa kanyang pisngi habang nakatitig sa kanyang mga mata. Nagulat na lang siya nang biglang hinalikan ni Harvey ang kanyang labi. Nakapikit ang mga mata ni Harvey habang siya dilat na dilat. Hindi siya makapaniwala na hinahalikan siya ni Harvey ngayon. Sa harap ng kanyang staff? Unti-unti na siyang nadadala sa halik ni Harvey at hindi namamalayan na sumasabay na rin pala siya sa halik nito. Hinawakan niya pa ito sa batok para lang mas lalo ito mapalapit sa kanya. Hindi niya alam kung ilang segundo tumagal ang kanilang halikan. At nang tumigil ang lalaki, pinunasan nito ang kanyang labi. I really don't like it when you put a lot of lipstick on your lips. Mas bagay pa rin talaga sa'yo ang walang lipstick, Han. Sa ngayon, iiwan muna kita dahil marami pa akong gagawin sa opisina ko. Pero babalikan kita rito para simulan ko ang panliligaw sa'yo at hindi mo ako pwedeng tanggihan, Vian. Naging akin ka noon, kaya magiging akin ka rin ngayon. Ilang beses pa ulit siyang hinalikan nito bago umalis sa kanyang harapan. Hindi siya makagalaw at naramdaman niya na lang ang pagyugyug ni Jessa sa kanyang braso. Hala, ma'am. Sino yun? Ang gwapo niya naman po. Ex mo yun, ma'am? Maliligaw daw ulit sa'yo eh. Sagutin mo na. Bagay naman kayong dalawa. Pangungulit ni Jessa. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Napahawak siya sa kanyang labi. Nang 2 beses na nahalikan ni Harvey ngayong araw. Pakiramdam niya, naroon pa rin ang labi ng lalaki. Hindi niya alam, ngunit bigla na lang siyang napangiti. Sa kabilang banda, masaya naman si Harvey na pumasok sa kanyang opisina. Hindi niya inakala na makikita niya ang babaeng noon pa man, minamahal niya na. 9 na taon na ang lumipas, ngunit hindi niya pa rin talaga nakakalimutan ito. Napapatingin na ang kanyang mga empleyado sa kanya dahil sa kanyang ngiti. Bumabati rin siya sa kanyang mga empleyado kaya marahil nagtataka ang mga ito sa kanya. Palagi lang kasi siyang seryoso kapag pumapasok ng kumpanya. Ngunit ngayon nag-iba na. Parang inspired na siyang pumasok dahil sa wakas, nakita niya na rin si Vian. Wow! Ano nakain mo at ganyan ang ngiti mo? Tanong ni Hayden nang makapasok siya sa opisina niya. Nasa loob ng kanyang opisina sina Hayden, Haru at Hansen. Wala si Harris dahil inaasikaso nito ang kasal nila ni Izel. Si Hardy nagpaiwan sa Mindoro dahil may nililigawan daw itong babaeng magsasaka doon. Nakataas pa ang paa sa table habang binabasa ng magazine. Kung noon nagagalit siya sa kanyang mga kapatid, kapag nakikita niya ang mga ito, ngayon hindi. Masyadong maganda ang mood niya para magalit. Hey people, what's up? Kumain na ba kayo ng breakfast? Nagugutom ba kayo? May gusto ba kayong kainin? Baka gusto niyo ng kape, pagtitimpla ko kayong lahat. Sabihin niyo lang, gagawin ko talaga. Is this even for real? Sabihin mo nga sa amin, ikaw ba talaga si Harvey? Ba't kaya ka magsalita? Sa ating lahat, ikaw ang pinakakuripot pero ngayon gusto mo man libre.
Anong masamang espiritu yung sumapi sa'yo? Ba't ka ganyan ngayon? Hindi makapaniwalang tanong ni Haru. Bakit? Ayaw nyo ba? Nakapag-breakfast na ba kayo? Gusto nyo lunch na lang? Teka nga muna, Harvey. Umupo ka nga muna. Nahihiwagaan talaga kami sa'yo eh. Saad ni Hansen at pinilit siyang paupuin sa single sofa. Ano ba mali sa sinabi ko? Wala naman ah. Lahat mali. Nakadrugs ka ba, bro? Dapat ka ba namin iparehab? Sasabihin na ba namin to kay mommy at daddy? Baka pwede pa maagapan yan. Bro, nag-aalala na kami sa'yo. Sagot ni Hayden. OA mo ah. Di ba pwedeng masela ako kaya gusto ko man libre ngayon? Tanong niya. RV, kahit gaano ka pa kasaya nun, hindi mo kami nililibre unless what? Unless in love ka. Sagot ni Haru. Biglang pumasok sa isip niya maganda mukha ni Vian at bigla na lang napangiti. Ay, yan na nga ba ang sinasabi ko? In love na rin ang isang ito. Talagang iniisa-isa na tayo. Maganda ka na, Hansen. Ikaw na ang sunod dito kay Harvey. Bulalas ni Haru. What? No way. Hinding-hindi ako may in love. Para lang sa may hinang tao yung love na yan. Huwag ka magsalita ng tapos dyan, Hansen. Malay mo, nasa tabi-tabi lang pala yung babaeng magpapatibok dyan sa yelo mong puso. Pang-aasar ni Hayden. Di mangyayari yun. Hindi ako may in love kay Sulen. Sigaw ni Hansen. Boom! Huli ka na, Hansen. Wala naman kami sinasabing pangalan pero bakit bigla mong binanggit si Sulen? Natatawang tanong ni Hayden kaya pati siya napangiti na lang din. Mukhang sabay-sabay silang tatlo ni Hardin na may nililigawan ngayon. Sa totoo lang, gusto niya na rin talagang magkaroon ng pamilya. 29 anyos na siya, kaya nararapat lang na magkaroon na siya ng pamilya. Nainggit na siya kina Haris, Haru at Hayden. May mga asawa na at pare-pareho may mga anak na. Kundi lang sila naghiwalay no ni Vian, malamang may anak na rin sila ngayon. Hindi niya maintindihan kung bakit siya hiniwalayan ni Vian noon. Kaya wala naman siyang ginagawang mali. May pagkasilosa si Vian noon at naiintindihan niya naman yun dahil talaga malapit siya sa mga babae. Ewan ko sa inyo, itong si Harvey ang inaasar natin nun. Ba't napunta sa akin yung usapan? Naiinis na tanong ni Hansen. Oo nga pala. Anyway, sino ba yung nagugustuhan mo, Harvey? Baka pwede kami tumulong para naman magkaroon ka na ng love life. Ang tagal na rin kasi mula nung last na girlfriend mo. College pa yata tayo ng panahong yun. At matapos makipaghiwalay sa'yo, hindi na nasundan. Saad naman ni Haru. She's here. Nakita ko na ulit siya. Hindi ko man lang alam na malapit lang pala ang shop niya dito sa kumpanya ko. Kaya pala palagi nawawala mga empleyado ko kapag break time. Kahit na may pantry tayo. Doon pala pumupunta sa kanya. Sino nga kasi yan, Harvey? Ba't ba ayaw mo sabihin sa amin? Di naman namin nakagawin yan eh. Naiinis na sabi ni Hayden. Vian? Yung yung naging jowa mo nung college tayo? Siya nga. Nagkita kami kahapon sa grocery store. Pero tinakasan niya ako kaya hindi ko siya nakausap. Pero kanina, nakausap ko siya. Pinuntahan ko yung coffee shop na palaging pinupuntahan ng mga employees ko. Nagsinungaling pa ako sa kanya na nirecommend sa akin ng kaibigan ko ang coffee shop na pinagtatrabahuhan niya. Kahit wala naman talaga akong kaibigan. Tinanong ko siya kung ba't nakipaghiwalay siya sa akin. Di nga naman masagot. Gusto ko malaman kung bakit. Nagsabi ako sa kanya na liligawan ko ulit siya. Mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon, Harvey? Tanong ni Hayden. Mula noon hanggang ngayon, hindi naman nagbago nararamdaman ko para sa kanya, Hayden. Siya lang alaman nitong puso ko mula noon hanggang ngayon. At ngayon nakita ko siya ulit, di ko na siya titigilan. Sisiguraduhin ko na hindi na siya makakawala sa akin. Tama na ang 9 na taon naming paghihiwalay. Siguro naman, sapat na yun para balikan niya na ako ngayon. Paano kung wala na siyang nararamdaman para sa'yo, Harvey? Eh di gagawin ko ang lahat na makakaya ko para magustuhan niya ako ulit. Baka nakakalimutan niyo na siya ang humabol-habol sa akin nun dahil gustong gusto niya ako. At sa pagkakataong ito, ako naman ang hahabol sa kanya. Noon, hindi niya ako sinukuan. Kaya hindi ko rin siya susukuan ngayon.
Magiging akin ulit si Vian tulad noon. Yan! Ganyan nga bro! Hanggat kaya mo pa lumaban, lumaban ka! Napangiti na lang siya at muling inisip ang magandang mukha ni Vian. Pati na rin ang halik na pinagsaluhan nilang dalawa kanina. Hindi niya kasi napigilan ang kanyang sarili. Masyado siyang inaakit ng labi ni Vian. Kaya niya ito hinalikan. Noon pa man talaga, hindi niya nagusto na palaging nagpapahid ng lipstick si Vian sa labi nito. Maganda kasi ang babae. Simple, hindi na kailangan ng mga ganung bagay. At gagawin niya ngayon ang lahat na makakaya niya para maibalik niya ang relasyon na meron sila noon. Ramdam niya na may nararamdaman pa rin si Vian sa kanya dahil tumugon ito sa kanyang halik kanina. Kinabukasan, hindi pa rin makapaniwala si Vian sa nangyari. Kinakabahan siya na baka makita ni Harvey ang mga bata. Hindi pa siya handa na magkita ang mga ito. Selfish mang pakinggan, ngunit ayaw niya talagang magkita ang kanyang mag-aama dahil alam niya magagalit sa kanya si Harvey. Mama, kahapon ka pa po tulala, ayos ka lang po ba? Nag-aalalang tanong ni Dalton. Oo naman nak, ba't mo natanong? Kasi po, hindi ka mukhang okay. May nangyari po ba sa shop nung wala kami? May nang-away po ba sa'yo doon? Tanong ulit ni Dalton. Sino po umaway sa inyo, Mama? Ilalabas ko yung water gun ko. Babarilin ko yung tao umaway sa'yo. Sabat naman ni Darren. Hindi na talaga mawawala ang kayabangan sa katawan ni Darren. Wala ka namang water gun, Darren, no? Pang-aasar ni Dahlia. O wala ba? E di magpapabili na lang ako kay Manong Guard para magkaroon ako. May gusto naman yun kay Mama. Kaya ayos na magpabili ako sa kanya. Darren anak, hindi tama yung sinasabi mo. Hindi porque gusto ng isang tao yung isang tao, pwede mo na hilingin lahat ng gusto mo. Kahit pa sabihin na may gusto sa kanyang security guard nyo, aabusuhin nyo naman yung kabaitan niya at pagkakagusto sa akin. Opo Mama, joke lang naman yun eh. Nakangusong saad ni Darren. Sa susunod wag mo na sasabihin niyang ganyang bagay ha. Maliwanag ba anak? Opo Mama. Ngumiti siya at hinaplos ang buhok ni Darren. Ayaw niyang nagagalit at sinisigawan ng mga bata. Hanggat maaari kalmado lang siya kapag pinagsasabihan ng mga ito. Dahil baka magtanim ng galit at sama ng loob ang mga ito sa kanya kapag sinigawan niya. Inihatid niya na lang ang mga bata sa school pagkatapos dumiretso ng coffee shop. Balak niyang ikulong ang sarili sa loob ng opisina dahil ayaw niyang makita mukha ni Harvey. Panigurado naman kasi napupunta dito ang lalaki. Ngunit, ang balak niyang pagtatago hindi natuloy nang makita ang sandamakmak na empleyado sa loob ng coffee shop. Jessa, ba't ang daming tao? Naguguluhan niyang tanong. Masaya siya dahil marami na kaagad silang customer. Ngunit kita niya ang pagod sa mukha ni Jessa at ng dalawa pang staff na si Anna at Jillian. Naku ma'am, dumating po kasi sila kasama yung lalaking kausap niyo kahapon. Sagot ni Jessa. Napapikit siya dahil sa nalaman. Hindi niya inakala na dadalhin ni Harvey ang mga empleyado nito sa kanyang coffee shop. Nasaan si Harvey? Doon mamo, sa sulok. Sagot ni Jessa at tinuro sa kanyang pwesto nito. Ibinigay niya muna ang bag na hawak kay Jessa at pumunta sa table ni Harvey na ngayon ay abala sa paggamit ng laptop. What's the meaning of this, Mr. Harvey Mercadejas? Aniya. Nang hindi siya nito pansinin, napasigaw na siya. What is the meaning of this, Mr. Harvey Mercadejas? May tao po sa harap niyo, baka lang. Alam niyo. Galit niya ng sigaw. Kaya halos lahat ng tao sa loob ng coffee shop na palingon sa kanilang direksyon pero wala siyang pakialam. Han! Nandito ka na pala. Nakangiting saad ni Harvey at bigla na lang siya niyakap sa bewang. Bago ibaon ang mukha nito sa kanyang tiyan. Harvey, anong ginagawa mo? Ba't nandito mga empleyado mo? Gusto ko lang sila ilibre ng kape. Ito ang pinakamalapit na coffee shop sa kumpanya ko. Naisipan ko na dito sila dalhin. Di ka ba masayahan? Malambing na tanong nito. Tigilan mo na nga ako, Harvey. Sa lahat ng tao, ikaw pa talaga malilibre sa kanila. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang pinakakuripot sa inyong magkakapatid. Nakilala niya kasi noon ang iba pang mga kakambal ni Harvey. At masasabi niyang si Harvey talaga ang pinakakuripot sa lahat.
Kaya ngayon hindi niya maiwasang maghinala sa sinabi nito sa kanya. Magtatalo pa ba tayo sa ganitohan? Gusto ko lang naman na malibre yung mga empleyado ko at saka gusto rin nila ng kape. Sinasabi ko sa iyo, Harvey. Dapat bago magtanghali wala namang empleyado mo dito sa coffee shop ko. At pati na rin ikaw. What? No way. Paano kita maliligawan at malalandi kung paalisin mo ko? Yun nga ang gusto ko, Harvey. Sumunod ka na lang. Lumipas ang mga buwan. Tinotoo nga ni Harvey ang sinabi nito sa kanyang liligawan siya nito. Mabuti na lang at hanggang ngayon hindi pa rin nagkikita si Harvey at ang mga bata. Palagi niyang pinapaalis si Harvey bago pa dumating ang mga bata para hindi magkita ang mga ito. Ano na naman ba ito, Harvey? Ba't may dala ka rice cooker? Kahapon heater, coffee maker, tas ngayon rice cooker naman, ano ba trip mo sa buhay? Naiinis niyang tanong nang makita si Harvey sa bukana ng pinto ng shop. Hindi kasi katulad ng ibang lalaki si Harvey kung manligaw. Kadalasan mga bulaklak o tsokolate kasi kapag nanliligaw, ngunit si Harvey, iba ang trip. Mga material na bagay ang binibigay sa kanya tulad ng oven, microwave, electric fan, aircon at kung ano-ano pa. Minsan nga isang sakong bigas pa at groceries. Han, paano mo may sasayang ang bigas? Yung binigay ko, kung wala kang rice cooker. Pangangatwiran ni Harvey. Para sabihin ko sa'yo, Mr. Mercadejas, may sarili akong rice cooker sa bahay namin, kaya hindi ko na kailangan yan. What if masira yung rice cooker mo? Mas maganda na yung may extra kang gamitin. Alam mo naman na ayaw kita nagugutuman. Kaya mabuti pa tanggapin mo na lang tong hawak ko. Sige na, Han. Alam niya na kung kanino nagmana si Darren. At hindi niya rin pwedeng itanggi yun dahil kamukhang kamukha ni Harvey ang kanilang mga anak. Maliban na lang sa dalawang babae dahil kamukha niya ang mga ito. Ba't ba kasi puro appliances ang binibigay mo sa akin? Hindi ba pwedeng bulaklak o tsokolate na lang? Han, madali lang malanta mga bulaklak kapag tsokolate sasakit ang ngipin mo. At saka gusto ko lang na may pakita sa'yo na kaya kitang buhayin kapag naging mag-asawa na tayong dalawa. Ang advance naman yata ng utak mo, no? Hindi pa kita sinasagot tas pag-aasawa na yung nasa isip mo. Ganun talaga, Han. Halos lahat nakakambal ko, may asawa na at karelasyon. Malapit na rin akong mawala sa kalendaryo, pero wala pa rin akong asawa at anak. Kapag kinasal tayong dalawa, sisiguraduhin ko na mabubuntis ka agad para magkaroon tayo ng anak. Natahimik siya sa sinabi ni Harvey. Gusto niyang sabihin na naunahan pa nito magkaroon ng anak ang mga kapatid nito, ngunit hindi niya magawa. Pinangunahan siya ng hiya. Sobrang immature kasi ng dahilan niya noon. Kaya siya nakipaghiwalay sa lalaki, ngunit sana lang maintindihan nito kung ba't niya yung nagawa. At may nangyari din sa kanyang pamilya kaya hindi siya kaagad nakabalik dito sa Maynila. Han, ayos ka lang ba? Alam ko naman na gwapo ako. Di mo na kailangan matulala pa sa tinataglay kong kagwapuhan. Kung sinagot mo na ako, edi sana boyfriend mo na ako ngayon, edi may boyfriend kang gwapo. Hanggang ngayon, mahangin ka pa rin talaga, no? Wala naman nagbago sa akin, Kung ano ugali ko nun, ganun pa rin ako hanggang ngayon. Ako pa rin ang Harvey na kinabaliwan mo nun. Pati nga nararamdaman ko sa'yo, hindi nagbago Mahal na mahal pa rin kita. Inirapan niya ang lalaki. Ngunit ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi pa rin talaga nawawala ang epekto sa kanya ni Harvey. Talaga nga mahal niya pa rin to hanggang ngayon. Tumigil ka na nga dyan, Harvey, Uy, kinikilig siya. Namumula ang pisngi ng mahal ko. Ibig sabihin, mahal niya pa rin ako. Wika ni Harvey habang sinusundot-sundot ang kanyang tagiliran. Harvey, ano ba? Kapag di ka tumigil dyan, sasapakin talaga kita. Aminin mo na kasi. Hanggang ngayon, mahal mo pa rin ako. Nagpapakipot ka lang Ano naman kung pakipot ako? At least hindi kuripot. Lo, ano naman? Pinapaamin lang kita pero dinamay mo pa yung pagiging kuripot ko. Ewan ko sa'yo, Harvey. Dali na kasi, Han. 7 buwan na ako naliligaw sa'yo. Hanggang ngayon, di mo pa rin ako sinasagot. Bakit? Nainip ka na ba? Pwede ka naman maghanap na lang ng ibang babae na maliligawan mo, yung kaya kang sagutin agad, hindi tulad ko, na 7 buwan mo nang sinusuyo. Lo, pinamigay niya na agad ako. Bakit mo pumasok sa isip mo na mapapagod ako sa'yo? Kahit paabuti ng 10 taon tong pansusuyo ko sa'yo, ayos lang.
Oh, akala ko ba gusto mo magkaanak at asawa? Pwede rin naman napikutin na lang kita para wala ka nang kawala sa akin, Han. Harvey? Joke lang. Oo nga, gusto ko magkaroon ng asawa at anak. Pero kung hindi lang naman ikaw ang magiging asawa at ina ng mga anak ko, salamat na lang sa lahat. Ikaw lang ang mahal ko. Hindi kita ipagpapalit sa ibang babae dyan. Kasi mula noon hanggang ngayon, ikaw lang laman ang puso ko. Sa'yo lang ako kakalampag. Natawa siya nang sabihin ni Harvey ang huling linya. Hindi niya na napigilan ng sarili, bigla niya na lang ito niyakap. Ramdam niya na natigilan si Harvey sa kanyang ginawa, ngunit agad din namang yumakap ito sa kanya. Gusto niya nang bumalik sa piling ni Harvey, ngunit hindi pa pwede. Mahal na mahal kita, Vian. Mahal na mahal din kita, Harvey. Nagulat na lang siya nang biglang nawala ng malay si Harvey. Bigla na lang kasi ito natumba sa ibabaw niya, at dahil malaking tao si Harvey, talagang napahiga silang dalawa. Harvey! Harvey, ano ba? Gumising ka nga dyan! Harvey! Jessa! Ana! Jillian! Dali-daling lumapit sa kanyang tatlong staff. Tinulungan siyang alisin si Harvey sa ibabaw niya. Ma'am! Ano pa nangyari kay Sir? Ba't pa bigla siyang hinimatay? Huwag mo nang alamin, Ana. Baka mahimatay ka din. Muli niyang pinagbasa ng mukha ni Harvey na ngayon wala pa ring malay. Mahal niya pa rin talaga ito. Samantala, dahan-dahan namang iminulat ni Harvey ang kanyang mata. Hindi niya alam kung oras ba o minuto siyang walang malay. At gusto niyang suntukin ang sarili dahil sa kahihiyan. Sinabihan lang siya ni Vian na mahal siya nito, bigla siyang nawalan ng malay. Guys, gising na siya. Boses yun ng babae. At nang lumingon siya, doon niya nakita ang dalawang babae at dalawang lalaki. Agad nang laki ang kanyang mga mata nang makita ang mukha ng apat na bata. Kamukha niya ang dalawang lalaki, kamukha naman ni Vian ang dalawang babae. Kinusot-kusot niya pa ang mga mata upang tignan kung tama ba at kung totoo bang nakikita niya talaga ang mga ito. Hala, napaliw yata siya. Saad ng isang batang lalaki. Daphne, tawagin mo si Mama. Utos ng isa at agad umalis ang batang babae. Nakatitig lang siya sa mga bata hanggang sa pumasok si Vian. Nasa loob kasi siya ng opisina nito at kasama niya ang mga bata. Ayos ka na ba, Harvey? Han, sino to mga batang to? Ba't kamukha natin sila? Kita niya ang pagngiti ni Vian at lumingon sa mga bata. Kids, magpakilala kayo. Utos ni Vian sa mga ito. Hello po, ako po si Daphne Mercadejas. Ako po si Dahlia Mercadejas. I'm Dalton po. Ako po si Darren. Nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang apelyido ng mga bata. Naglinis naman siya ng tenga bago pumunta dito, kaya hindi pwedeng magkamali siya sa narinig. Wala rin namang problema ang kanyang tenga. Han, Mercadejas Han? Ngumiti sa kanya si Vian bago siya hinawakan sa muka. Harvey, alam ko hindi ka panipaniwala. Ngunit nabuntis mo ako noong may nangyari sa atin. Tila na blanco ang kanyang isip sa sinabi ni Vian. Totoong may nangyari sa kanilang pagitan noon. Ngunit hindi niya inakalang magbubunga pala ang pangyayaring yun. Ibig mong sabihin daddy na ako? Daddy ako? Na-apat na to? May mga anak na tayo? Dahan-dahang tumango si Vian. Kaya bigla siyang tumayo at niyakap ito. Hi! I'm your daddy, Harvey. Excited niyang pagpapakilala. Natatakot siyang hawakan ng mga bata. Dahil pakiramdam niya maglalaho ang mga ito anumang oras. Inisip niya kasi na nasa isang panaginip lang siya. Ngunit bigla siyang napaiyak nang sabay-sabay hawakan ng mga bata ang kanyang pisngi. Dinama niya ang hawak ng mga bata at doon niya napagtanto na hindi talaga siya nananaginip lang. Totoong may mga anak sila ni Vian. Papa, saan ka po ba pumunta? Tagal mo po nawala sa amin. Nakasimangot na saad ni Darren. May trabaho ka po ba sa malayo kaya po wala ka sa tabi namin? Seryosong tanong ni Dalton.
Sana po, huwag ka na umalis sa tabi namin, Papa. Ani Dahlia. Miss ka na po talaga namin. Nakangusong sambit ni Daphne. Sorry pagpasensya niyo na wala si Papa sa tabi niyo. May trabaho kasi si Papa sa malayo. Kaya wala ako pero huwag kayong mag-alala. Magmula ngayon hindi na ako aalis sa tabi niyo. Hindi ko na kayo pababayaan at pupunan ko lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Patuloy lang siyang nakipagkwentuhan sa mga bata habang si Vian naman umalis dahil dumarami ang customer kaya kailangan itong lumabas at tumulong sa mga staff. Gusto niya sanang kausapin si Vian, ngunit mas gusto niya muna makipagbonding sa mga bata. Maraming tanong ang ibinabato sa kanya ng mga ito. Sinasagot niya naman na maayos. Nalaman niya na 8 taong gulang na mga bata. Ibig sabihin siya ang unang nagkaroon ng anak sa mga kambal niya. Gusto niyang ipagmayabang ang mga anak niya. Kaya agad siya nakipag-video call. "No ba, Harvey? Istorbo ka sa amin ni Cyril!" Reklamo ni Harden nang mag-join ito sa video call. Guys! May babalita ako sa inyo." Nakangiting saad niya at hindi pinansin ang reklamo ni Harden. "No ba yan, Harvey? Gusto ko na makasama si Izel." Tanong naman ni Harris. "Bro, nagluluto asawa ko. Ginataang saging niluluto niya at masarap to. Kapag hindi ko to natikman dahil sa kagagawan mo, tatadyakan kita." Sagot naman ni Haru. "Oy, may ginataang saging na niluto si Jana? Punta kami dyan mamaya Parang naman malibre yung merienda namin." Singit ni Harden. Aagawan mo pa kami ng merienda. Tumigil na nga kayo. Miss ko na ang asawa ko. Kaya kung ano man ang sasabihin mo, Harvey, sabihin mo na. Ngumiti siya at ipinakita sa camera ang 4 niyang anak na kasalukuyang gumagawa ng assignment. Kita niya ang paglaki ng mata ng kanyang mga kapatid. "Ba't kamukha mo yung mga batang yan, Harvey? Kailan ka pa nagkaroon ng anak? Nagpasurogasi ka rin?" Tanong ni Haru. "Di Sabihin mo nga sa amin, Harvey. May nabuntis ka bang babae nun? Nagtaksil ka ba kay Vian? Kaya kanya hiniwalayan? Halatang mas matatanda pa yan sa mga anak namin eh." Sabi ni Harris. "Ang slow nyo talaga no. Alam nyo naman na ni minsan di ako tumingin sa ibang babae na maging kami ni Vian." Wait. Don't tell me anak nyo yan ni Vian?" Nahihiwaga ang tanong ni Hansen. "Sorry brothers, pero mas tauna talaga ako nagkaroon ng anak sa ating 6. Nabuntis ko pala nun si Vian. Ngayon lang kami nagkita-kita." "Ang galing naman. Paano ba yan, Hansen? Mukhang ikaw na lang walang anak sa ating 6. Mawawala na lang lahat yung edad mo sa kalendaryo. Hanggang ngayon wala pa ring progress yung paniligaw mo kay Solen. Huwag niyo ang pakialaman yung buhay ko. Dadama niyo pa ako." "Abay, mas matinik pala to si Harvey. Hindi ko inaakala na mas mauuna pa siya magkaroon ng anak kaysa sa atin Saad naman ni Hayden. "Nauna lang siya nagkaanak, pero ako pa rin ang reigning king sa pagkakaroon ng maraming anak." Pagsusungit ni Harden. "Naisingit mo pa talaga yung pagiging reigning king mo ko no. Abangan mo ito si Hansen, baka siya yung makakatalo sa'yo." "Malabo yung sinasabi mo, Haru. Wala na sa kalendaryo yung edad ni Hansen kapag nagkaroon siya ng anak. Di pa rin siya sinasagot ni Solen Malabo yan. Malabo matalo ako." Katwiran ni Harden. "Tigilan niyo nga ako." Inis na wika ni Hansen at biglang umalis sa video call. Ako, ginalit yun na naman yung prinsipe ng sama ng loob. Aniya. Nakipagkwentuhan pa siya sa kanyang mga kapatid hanggang sa isa-isa nang nagpaalam ang mga ito sa video call. Samantala, hindi naman makapaniwala si Vian sa reaksyon ni Harvey kanina nang ipakilala niya ang mga bata. Akala niya pa man din magagalit ang lalaki dahil sa ginawa niyang pagtago. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Dahil labis ang siya nito na makilala ang mga anak. Ay, nakasmile si Ma'am Vian. Naamin mo na po ba kay Sir Harvey ang tungkol sa mga bata? Alam kasi ni Jessa na si Harvey ang ama ng mga bata. At masaya siya dahil hindi nito sinasabi kay Harvey ang totoo. Oo, Jessa, kanina ko lang nasabi yung totoo. Akala ko nga magagalit siya Pero hindi naman pala. Masaya pa nga siya dahil nakilala niya ang mga bata.
Nagkamali ako ng desisyon na itago yung mga bata nung mga panahong naliligaw pala siya sa akin. Sinabi ko naman po sa inyo, ma'am, di ba? Walang masama kung susubukan nyo. Tignan niyo po yung nangyari ngayon, masaya kayong lahat. Di road to forever na po ba ito, ma'am? Hindi siya sumagot at ngumiti na lang. Nang mawala na ng customer ang shop, pumasok na siya sa kanyang opisina at nakita si Harvey kinakantahan ng mga bata na ngayon tulog na. Harvey, Han, nandiyan ka na pala. Nakatulog na yung mga anak natin matapos makipaglaro sa akin. Nag-request sila kung pwede ko ba silang kantahan kaya kinantahan ko. Pwede ba tayo mag-usap? Marami kasi akong gustong sabihin at alam ko marami kang tanong sa akin. Dapat lang talaga na mag-usap tayong dalawa, Vien. Hindi niya alam ngunit bigla siyang kinabahan nang tawagin siya ni Harvey sa kanyang pangalan. Magsasalita na sana siya. Ngunit bigla na lang hinawakan ni Harvey ang kanyang kamay at hindi na siya palabas ng opisina. Jessa, ikaw na munang bahala sa mga bata ha. May pag-uusapan lang kami ng Ma'am Vienyo. Huwag po kayo mag-alala, sir. Ako na po bahala sa mga bata. Pakanta pang pahabol ni Jessa. Aangal pa sana siya. Ngunit muli na naman siyang hinila ni Harvey. Isinakay siya nito sa kotse at nag-drive. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Kahit ilang beses niyang tinanong si Harvey, hindi naman ito sumasagot. Kaya minabuti niya na lang na manahimik hanggang makarating sila sa isang subdivision at pumasok sa isang malaking bahay. Tulad kanina, hinila na naman siya ng lalaki. Pumasok sila sa bahay at dumiretso sa isang kwarto. Mag-uusap lang naman tayo, pero ba't kailangan pa dito sa bahay mo? Hindi tayo makakapag-usap ng maayos sa shop mo. Wala akong maisip na ibang lugar kaya dito na lang sa bahay ko. O sige na nga, simulan mo na magtanong para makabalik tayo agad. Bakit mo ako iniwan nun? Harvey, sagutin mo naman yung tanong ko, Vien. Harvey, alam mong noon palang gusto na kita, diba? High school pala nakasubaybay na ako sa'yo. Palagi ako nakasunod sa'yo, kahit saan ka man pumunta. Lahat na ginawa ko para lang mapansin mo Nagtagumpay naman ako kasi sa wakas pinansin mo na ako. Naging malapit tayong dalawa. Hindi ko inaakala na magiging tayo. Sa college. Ngunit napapansin ko na marami kang kaibigang babae. At malapit ka sa kanila. Tagal kitang hinintay Ang tagal kong hinintay yung pagkakataon na pansinin mo rin ako kasi noon pa man talagang gustong-gusto na kita. Pero sa tuwing nakikita kita may kasamang babae, hindi ko maiwasang magselos. Ang immature ko, diba? May relasyon na kasi tayo pero nagagawa ko pa rin magselos sa mga babaeng lumalapit sa'yo. Palagi na nga kitang binabantayan kasi ayoko talaga mapunta ka sa iba. Ibang klase kasi ako magmahal Kaya nga nagtataka ako kung bakit di ka nasasakal sa akin nun. Kulang na lang, bantayan din kita sa gabi para lang malaman ko na wala kang kinakausap na babae. Masyado ka kasing friendly. Hanggang sa napabayaan ko na yung pag-aaral ko. Alam mo, scholar lang naman ako sa school nyo. At dahil sa kapabayaan ko, bumaba yung grades ko. Kinailangan pa mangutang ni nanay at tatay para lang may pambayad sa tuition ko. Akala ko, matatauhan na ako dahil sa nangyari sa akin. Ngunit hindi, kasi nakabantay pa rin ako sa'yo nun. At dumating sa point na ibinigay ko ang sarili ko sa'yo nun kasi iniisip ko na baka kapag may nangyari sa atin, hindi mo na ako iiwan. Tapos bigla na lang tumawag sa akin si nanay. Binugbog daw si tatay ng taong pinagkautangan nila para sa tuition ko. Doon ako natauhan, Harvey. Naisip ko na masyado pala akong toxic. Sinasakal na kita tas pinabayaan ko pa yung pag-aaral ko. Binugbog ang tatay ko nang dahil sa akin. At ayokong makulong ka sa isang toxic na relasyon. Masyado akong toxic para sa'yo, Harvey. Sobrang immature ba ng dahilan ko? Umiiyak siya habang nagpapaliwanag kay Harvey. Naalala niya na naman kasi ang ginawa niya noon. Alam niyang nasasakal na sa kanya si Harvey, ngunit hindi ito nagrereklamo. Han, nakipaghiwalay ako sa'yo kasi mahal kita. Ayokong makulong ka sa isang relasyon na hindi naman tama.
Alam mo yun, toxic. Labag yan sa kalooban ko. At masakit para sa akin. Umuwi ako sa probinsya namin para alagaan na lang ang mga magulang ko. Wala na kasi kaming pambayad sa tuition fee. At dun ko lang din nalaman na buntis pala ako. Nagalit sa akin sila nanay at tatay pero wala na rin naman sila nagawa dahil gusto ko ipagpatuloy yung pagbubuntis. Ang magiging anak na lang kasi natin yung magpapaalala na minsan tayo nagmahalan. Hindi ko nga inakala na 4 yung magiging anak natin eh. Akala ko ayos na yung lahat. Ngunit dumating na naman yung taong pinagkautangan ni nanay at tatay. Nabugbog na naman si tatay. Namatay si tatay dahil sa lalaking yun. Labis ang lungkot na naramdaman namin. Muntik pa nga akong makuna nun eh. Mabuti na lang, malakas yung kapit ng mga bata. Nawala ng sigla si nanay, halos hindi na kumakain. Tapos isang araw, may dumating na matandang lalaki sa bahay namin. Siya pala yung pinagkakautangan ni nanay at tatay. Kapos kami sa pera, Harvey. Wala kaming maibigay kay Mr. Lopez. Nagustuhan ako ni Mr. Lopez at para tuluyang mabayaran yung utang, kailangan ko magpakasal sa kanya. Pero hindi ako pumayag. Ngunit masyadong makulit yun eh. Dahil pumupunta pa rin siya sa bahay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Idagdag pa na nagkaroon ng sakit si nanay kaya kailangan ko siyang alagaan. Minawian din siya ng buhay at ako na lang mag-isa. Isip ko na ngang mawala na lang sa mundo. Noong mga panahong yun. Pero alam ko hindi pa ako pwedeng mawala. Kasi gusto kong makita yung itsura ng mga bata. Ng mga anak natin. Bumalik ako dito sa Manila. Tinakasan ko pa si Mr. Lopez kasi ayoko makasal sa kanya. Bali-balita kasi sa lugar namin eh. Na-addict yun. Mapapahamak lang ako sa kanya. At nagpatulong ako kay Solen. Nagkaroon ako ng trabaho hanggang sa unti-unti ko na ibangon yung sarili ko. Pero bakit di mo sinabi sa kanan tungkol sa mga bata? Dahil ayoko maulit yung nangyari noon. Hindi naman nawala yung nararamdaman ko para sa'yo eh. Mahal pa rin kita. At naiinis ako sa sarili ko na baka maulit yung nangyari noon. Na baka kapag nagkaroon tayo ng relasyon, masakal ka na sa akin. Willing naman ako magpasakal sa'yo eh. Alam mo, mahal na mahal kita. At mas masaya pa nga ako palagi ka nagsiselos eh. Gusto ko na nagsiselos ka. Ikaw lang ang minahal ko, Vien. Please naman, bumalik na tayo sa dati. Pipilitin ko intindihin ka lagi. At hindi na ako lalapit sa mga babae. Balikan mo lang ako. Hanggang ngayon kasi hinahabol pa rin ako ni Mr. Lopez eh. Sinabi sa akin ni Cyril na hinahanap pa rin daw ako. Harvey, ayoko malagay ka sa panganib, hindi pwede. Masakit na nangyari sa atin eh. Yung nangyari sa magulang ko, nawalan ako ng magulang. Kaya ayokong pati ikaw mawala sa akin. Wala ka bang tiwala sa akin, Han? Bilyonaryo ako. Pwede rin tayo magpatulong sa mga kapatid at magulang ko. Sisiguraduhin ko makukulong niya si Mr. Lopez dahil sa ginawa niya sa inyo. Hindi siya makakawala sa batas. Kaya ihanda niya ang sarili niya dahil hihima siya ng rehas. Lumapit sa kanya si Harvey at hinawakan ang kanyang pisngi. Hinalikan siya nito sa kanyang noo. Napapikit siya ng tuluyan at masaya siya sa pakiramdam na nakauwi siya sa lalaking mahal niya. Gusto niya na ring maging masaya at magtitiwala siya kay Harvey. May papangako mo ba sa akin na hindi ka mapapahamak? Of course, hon. Malakas kaya ako at sisiw lang yun si Mr. Lopez. Sige na, balikan mo na ako. Look, sad ako. Nakangusong wika ni Harvey, kaya napatawa na lang siya. Mahal na mahal kita, Harvey. Mas mahal kita, Vien. At unti-unting bumaba ang mukha ni Harvey sa kanya at masuyo siyang hinalikan sa labi. At sa isa pang pagkakataon, muli na naman niyang binigay ang sarili dito. Lumipas ang mga linggo. Masaya ang kanilang relasyon kasama ang mga bata. Doon na nga rin sila nakatira sa bahay ni Harvey dahil ayaw nitong mawalay sa kanila. Wala naman yung problema dahil gusto niya na rin makasama ang lalaki. Tinotoo rin ni Harvey ang sinabi nito
Natutulungan siya nitong mahuli si Mr. Lopez. At sa ngayon nga hinahanap na si Mr. Lopez. Malawak ang koneksyon ni Harvey kaya malamang madali lang para dito na mapabilis ang kaso ng kanyang tatay. Meron din kasi siyang hawak na ebidensya. Han, ano ba? Ang kalat mong kumain! Saway niya kay Harvey. Nasa isang ice cream shop kasi sila kasama ang mga bata. Talagang sa araw ng linggo, bonding nilang pamilya. At ngayon narito sila sa isang ice cream store. Ang lamig kasi, Han. Katwiran naman ito. Kumuha siya ng tissue at pinunasan ng labi ni Harvey. Parang bata. Daig pa yung mga anak natin Ang kalat mong kumain. Sanay sa lamig ang mga anak natin. Alam mo naman na noon pa lang hindi ako mahilig sa ice cream Pangangatwiran ni Harvey. Ba't dito mo pa kami dinala? Kung di ka pala sanay kumain ng ice cream. Wala lang, para astig. Iinggitin ko lang mga kapatid ko kasi linggo-linggo tayo may family bonding. Napairap siya sa sinabi ni Harvey. Ang tanda na nito, ngunit hilig pa rin makipag-away sa mga kapatid. Noon pa man talagang gano'n na ang sextuplets. Palagi niya rin kasing kasama ang iba pang kakambal ni Harvey dahil nga binabantayan niya ito. Hindi niya na lang pinansin si Harvey at pinagpatuloy ang pagkain ng ice cream. Ngunit nagulat na lang siya nang biglang dilaan ni Harvey ang pang-ibaba niyang labi. Nilingon niya ang mga bata. Mabuti na lang abala mga ito sa kanika nilang tablet. Harvey? Pinagalitan mo ako makalat kumain ganun ka rin naman. Nililinis ko lang ang kalat mo. Pero anong flavor na ice cream mo, Han? Mas masarap kasi yan kaysa sa akin Lalo na kapag galing sa labi mo. Isa pa nga. Lagyan mo ulit. Gusto ko ulit matikman Tumigil ka nga dyan. Hanggang dito ba naman nilalandi mo pa rin ako? Bakit? Boyfriend mo naman ako Kaya may karapatan ako landiin ka. Ilugar mo yung pagiging malandi mo di gusto kitang landiin mula Batanes hanggang Hulo. Harvey! Galit na naman ang mahal ko. Kumain ka na nga lang na ice cream mo, baka matunaw pa yan. Umirap siya kay Harvey at hindi na lang pinansin ang sinabi nito. Nagpatuloy siya sa pagkain hanggang sa may naramdaman siyang parang bilog sa kanyang bibig. Kinuha niya yon at doon niya nakita ang singsing. Magtatawag na sana siya ng waiter, ngunit kinuha ni Harvey ang singsing sa kanyang kamay at pinunasan ito ng tissue. Nagulat na lang siya nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. Sa kabilang banda, nakangiti naman si Harvey habang pinagmamasa na itsura ni Vienne. Paniguradong hindi nito alam na magpo-propose siya ngayon. Harvey, anong ibig sabihin nito? Han, marami nang pinagdaanan ng relasyon nating dalawa. Matagal tayo nagkahiwalay pero kahit ilang taon pa ang lumipas, ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di ko rin alam, siguro ginayuma mo ko. Pero ayos lang nagayumahin mo ko. Tama na ang ilang taon na hindi natin pagkakasamahan. Gusto ko na maging masaya tayo. Kasama ang mga anak natin. Tatalunin ko rin si Hardin para hindi na siya magyabang sa amin. Vienne, honey, mahal na mahal kita at ang mga anak natin. Kayo na ang buhay ko. Kaya sa araw na to gusto kong sabihin sa'yo na you will marry me. Aniya at sinuot ang singsing sa daliri ni Vienne. Teka nga muna, hindi ba dapat will you marry me yun? At saka tanong yung gagawin mo sa akin? Bakit? Yes din naman na isasagot mo Ha? Para desisyon ka talaga, no? Shh! Ikakasal ka sa akin kaya wag ka na magreklamo. Sumimangot si Vienne. Ngunit, napatawa naman si Harvey. Niyakap niya ang babae at hinalikan sa pisngi. Naramdaman niya na lang din ang maliliit na brasong yumakap sa bewang nila. At doon niya nakita ang 4 nilang anak. Lumipas ang 4 na taon, tuluyan na sila ikinasal ni Vienne. Masaya siya dahil sa wakas, naging mag-asawa na sila. Buntis din ang kanyang asawa, kaya mas lalo siya naging masaya. Nagplano talaga sila na hindi muna susundan ng mga bata. Kahit na humihiling ang mga ito ng kapatid. Ngunit, hindi muna dahil mas inuna nila mag-travel around the world.
Sinulit muna nila ang kanilang buhay mag-asawa bago magkaroon ng bagong anak. Tinupad niya rin ang gusto noon ng kanyang asawa na makulong si Mr. Lopez. Ginamit niya lahat ng koneksyon niya para mapabilis ang kaso. Malakas ang ebidensya na meron sila at marami ring tao ang lumabas para sampahan ng kaso si Mr. Lopez. Hindi ko inaakala na magiging ganito tayo kasi ngayon. Sabi ni Harris, wedding anniversary ng kanilang mga magulang kaya kumpleto silang lahat. Ang ingay nga ng buong kabahayan dahil sa kanilang mga anak. Halos nagkakagulo na, ngunit masaya naman ang lahat. Minsan lang din kasi magkakasamang lahat ang mga ito dahil abala sila sa kanika nilang trabaho. Akala ko nga noon habang buhay ko nalang makakasama sina Axel, Andre, Zandro at Cyrus. Kasi wala talaga akong balak mag-asawa. Pero dumating sa buhay namin si Jana. Ang sarap lang sa pakiramdam. Tama ka, Haru. Masarap nga sa pakiramdam. Nakalimutan ko ba ng asawa ko noon at nawalan ako ng alaala. Nakilala naman siya ng puso ko. Tumangutang pa ang iba sa sinabi ni Hardin. Lahat sila ngayon masaya na. Lahat may kanya-kanyang pamilya. Sama-sama pa rin at hindi nag-iiwanan. Hindi man madalas magkasama ngunit kapag humingi ng tulong ang isa, agad tinutulungan ng iba. Hanga talaga siya sa pagpapalaki sa kanila ng kanilang Mommy Keisha at Daddy Cade. Nagpatuloy ang kwentuhan. At siya naman pumunta sa pwesto ng kanyang asawa na si Vienne. Niyakap niya ito mula sa likod at hinawakan ng tiyan. Agad namang sumandal sa kanya si Vienne, kaya binuhat niya ang tiyan nito. Alam niyang hirap na ang kanyang asawa. Triplets kasi ang sunod nilang anak at puro lalaki. Mukhang pinahihirapan ka ng mga anak natin ah. Hindi naman, hon. Siyempre kailangan ko rin tumayo at maglakad-lakad, no? Hindi pwede nakaupo lang ako palagi. Baka mahirapan ako mga anak eh. Ang taba mo na, hon. Totoo na tumaba si Vienne. Bumili na nga rin sila ng maternity dress. Dahil hindi na kasya kay Vienne ang mga damit nito noon. Ah, ganon. Mataba na ako ngayon. O sige, maghanap ka na ng bagong asawa. Mataba na kasi ako at hindi ako nababagay sa isang macho na katulad mo. Pagtataray nito. Ang sungit naman ng misis ko. Sinabi ko ba na maghahanap ako? Siyempre tataba ka talaga. Kasi buntis ka. Triplets pa anak natin. At mahal na mahal kaya kita. Para ipagpalit sa iba. Di ba nga sa'yo lang ako kakalampag? Harvey? Joke lang, Han. Puro ka talaga kalokohan. Pati mga bata nahahawa na sa'yo eh. Sa labas kaya kita na kwarto patulugin. Han naman. Gusto ko kayong kayakap ng mga anak natin tapos sa labas mo ako patutulugin? Eh di mag-behave ka lang dyan, Mr. Mercadejas. Behave na po ako, Mrs. Mercadejas. Ngumiti si Vienne at humarap sa kanya. Agad niya itong hinalikan sa noo. I love you, Harvey. I love you, Marvian. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy lang niyang minamahal si Vienne. Mas lumalim ang nararamdaman niya para sa asawa. Alam niya hindi pa nagtatapos ang istorya nilang dalawa at nagsisimula pa lang ang bagong yugto ng buhay nila bilang mag-asawa. Ngunit hindi magbabago ang nararamdaman niya para dito. Mahal niya si Vienne at ang kanilang mga anak. At hindi niya ipagpapalit ang mga ito dahil ang kanyang pamilya ay ang kanyang buhay.